hinanap ko ang Facebook niya para magpasalamat at sinabi kong salamat sa pamasahe. Ilang minuto lang ay may nag-reply sa akin ng ganito na ako nga pala yung nanay ng mga anak na nanlibre sa'yo ng pamasahe. Tawagin na lang natin siyang Jen at si Jen ay isang single mom at nangyari ang kanyang kwento noong taong 2015. May isang lalaki siya nakatrabaho na tawagin daw nating Jackie Chan na sobrang bait at gentleman. Naging sobrang close sila, palagi silang magkasama, sabay na rin silang kumakain at umuuwi. Nung minsan na natsyempo na walang barya si Jen pagsakay nila ng jeep kaya si Jackie Chan muna ang nagbayad. Pagdating niya sa bahay, hinanap niya agad ang Facebook ni Jackie Chan para magpasalamat at sinabi niya na thank you sa pamasahe. Ilang minuto lang ang nakalipas, may nag-reply sa kanya ng ganito na ako nga pala yung nanay ng mga anak na nanlibre sa'yo ng pamasahe. Kaya hindi na lang nag-reply si Jen, kaya kinabukasan tinanong niya si Jackie Chan bakit hindi niya sinabi na may asawa at anak pala siya. Sinabi naman ni Jackie Chan na nagkakalabuan na silang mag-asawa at nagsasama na lang sila para sa mga bata. At dahil magkaibigan lang sila ni Jackie Chan, hindi naman naging big deal sa kanya yon. Sabay pa rin silang kumain at sabay pa rin silang umuwi. Nag-uutangan din sila ng pera pero mas madalas na ilibre siya ni Jackie Chan dahil malaki talaga ang kanyang sweldo at nag-e-enjoy sila sa company ng isa't isa. Hanggang sa isang araw na bigla na lang nag-chat kay Jen ang asawa ni Jackie Chan at sinabi na hindi daw umuwi agad ang kanyang asawa dahil inuna pa ang makipag-banding kay Jen. Kaya kinausap niya si Jackie Chan na lumipat na lang ng trabaho dahil may nag-offer naman sa kanya ng malaking sweldo kaya pumayag naman si Jackie Chan at doon lang natigil ang chismis. Pero madalas pa rin siyang dalawin ni Jackie Chan sa trabaho, niyayaya siyang kumain sa labas at sumasama naman si Jen dahil wala naman daw mali siya sa kanya yon. Pagkatapos na ay nag-message na naman sa kanya ang asawa ni Jackie Chan at sinabing tigilan na ang kanyang asawa. Kaya na bad trip na talaga si Jen at nagalit siya dahil parang inaakusahan siya na kabit ni Jackie Chan. Kaya simula noon ay sinabi niya kay Jackie Chan na wag na siyang pupuntahan sa trabaho at binlock niya na rin sa Facebook. Hanggang sa isang araw na pagpasok ni Jen sa trabaho, may inabot sa kanya ang kasamahan niya sa trabaho na isang paper bag na galing daw kay Jackie Chan. Sobrang tagal niya na daw kasi naghihintay sa labas ng trabaho nila kaya kinuha na yun ng kanyang kaibigan at regalo daw yon sa anak ni Jen. Natuwa naman si Jen dahil naalala ni Jackie Chan ang kanyang anak kaya in-unblock niya na sa Facebook at nag-thank you na naman siya. Pero ilang oras lang ang nakalipas, may tumawag na naman sa kanyang hindi kilalang number at sinabi na layuan ang kanyang anak. Dahil nanay pala ni Jackie Chan ang tumawag kay Jen at nag-aaway daw ang mag-asawa nang dahil sa regalong ibinigay ni Jackie Chan. Kaya sumagot naman si Jen na yung anak mo ang pagsabihan mo dahil sinabihan ko na siya na layuan niya ako pero siya pa rin ang lapit ng lapit. Simula nun ay hindi ko na kinausap si Jackie Chan, maayos na ang pamilya nila ngayon at lumipat na sila sa Maynila. Sa kasalukuyan ay may asawa at anak na rin ako. Ngayon na-realize ko na mali pala ang ginawa ko noon na nakipagkaibigan ako sa lalaking may asawa at anak na. Inagaw ko ang mga oras na dapat para sa pamilya niya, napaka-immature ko at pinagsisisihan ko yon. Nagigilty pa rin ako hanggang ngayon dahil matagal ako naging dahilan ng pag-aaway nila kaya parang kailangan kong humingi ng tawad. Madalas ko pa rin maalala si Jackie Chan sa tuwing natatabangan ako sa asawa ko. Yung asawa ko kasi ay hindi malambing kagaya ni Jackie Chan kaya hanggang dito na lang Ate Charis. At ang masasabi ko lang ay hindi naman masamang makipagkaibigan sa lalaking may asawa. Ang masama yung hindi ka marunong rumispeto sa asawa nila. At mas masama yung hindi mo alam kung hanggang saan ka lang dapat. Kung alam mo nagiging dahilan ka na ng pag-aaway, dapat kusa ka ng didistansya. Girl code nga ni. Huwag nating hayaan na tayong mga babae mismo ang magiging dahilan ng pagkasira ng mental health ng kapwa din natin babae. Consider na natin yung feelings ng mga asawa nila, wag yung feelings lang natin.